October 1, 2014 at ang Philippine Team Matidi ready dito po sa Barangay Angabu sa Imus, Cavite. Sa lugar po ni Miss Nelia Tabi. Magandang araw po kanina. Salamat po sa pag-welcome niyo sa amin. At lilibot tayo ni Ma'am Nelia sa kanya po alaga. Sige po, Kanelia, ano po ba itong mga alaga nating baboy na napakalimit? Ang ganda ng mga katawan, talagang limit. Sige po, paki-explain niyo. Ito po ba i-harvest niyo na? Ito yung sa mga November pa yan, mga November pa ang harap niya, ang katin niya, hindi pa siya sa ngayon. Sa November pa yan. November pa yan. Bakit po? Malalaki na po masyado yung baboy. Hindi pa niya kaarawan eh, talagang hindi pa niya talagang niya. Sabing to, ito yung pwede na ito, magkakapit yung dalawang yan. Ito pareho. Pinagbukod lakat kasi malalaki ito. Oo. Pero ito yung mga kasama na pinapis namin. Teka, i-focus natin Ito po, para hindi magkahalo. Ito po mga nandito na hinahawakan ko ay anong timbang na po niya at ilang buwan na po siya. Bali yan, sobra na yan sa 3 buwan at kalahati. Yung mga kapatid niyan, na yan na, I-harvest na. Samantala, i-focus natin ito. Focus natin. Para makita ang katawan. Ito mga baboy na ito. Yan. Kasamahan niya sa kabila. Dito. At saka ito. Isa lang yan. Ito. Isa lang Focus yan. natin. Pinaghiwalay lang. Ninyo, ang gaganda ng katawan, ang haba. No? Yan po ay i-harvest sa November pa. Dahil sa November po, ilang buwan na po ito mga baboy na ito sa November. Ano yan, mga 3 buwan kalahati na yan. 3 buwan kalahati. Yan, sige. Yun ang Focus na harvest tayo yan. dito. 3 buwan at kalahati sa November. Napakalalaki naman po yata masyado. Kasi ano yun eh, talaga ang date niya. Kaya alangan naman Oo. Ibig ko sabihin ay ganun siya kabilis lumaki. Maganda talaga. Oo. Ano po ba nakain ko sa kanya? Ang ano ko dyan sa ngayon, nasa kapwa ko pa ngayon. Pero doon sa kapwa ko ngayon, inahadoan namin siya ng atubi. Yun ang ilalagay namin. Gaano po karaming atubi ang hinahalo niyo po? Sa isang kilong atubi, mga ano siya, 8 sako. 8 sako. Yun. Abay lumalabas na 2.5 grams ng atubi per kilo ng feeds. Para malagyan mo na 1 kilong atubi ang 8 sako ng feeds. Okay. So, nakakatulong po ba sa inyo ang atubi? Maganda dahil pag may atubi, hindi kasi hindi sakit. Pero nga, meron konti-konti siya kubo, hindi nawawala yung mga gano'n. Pero hindi siya yung nagtatain, yung kubo. Kaya kita nyo, masisiwal siya. Oo, grabe mo sa ganda. Ang baboy. Tsaka ang ganda ng meat nila, yun ang sabi ng mga customer namin, mga talagang unang kumuha, talagang bumabalik-balik talaga siya. Maganda ang karne po. Talagang sabi nila napakaganda ron ang karne talaga. Parang nanay na yun. Lalaki oh. Dito ka naman ang bibigay sila. Hindi mo pa rin nila. Iba nila. Oo, siya mo. Una pang ibigay sa mas bata niya. Mas bata ito, Mas pero bata pa yan, ito mga oo. kumakain nito. Talaga naman kita nila. Pero maganda ang forma, yung mga balakang tao, yung pigay. Talaga, makikita mo talaga yung muscle niya, oh. Muscle, maganda. Lagay niya ng ano mo. Kasi yung meron na kasi ako chop suey. Opo. Walang taba talaga, hindi stipid ng taba. Nung nakaraan pong punta namin dito ay nakapag-katay po kayo. At nasaksihan din po namin na yung mga kinatay nyo ay malilinis po ang mga laman loob, walang mga uod, sa
sabihin na natin ganon, pasintabi po sa mga kumakain na nanonood ngayon. So, hindi katulad nung nakagawian, nakita nung ibang mga nagkakatay na marami po talagang alaga o parasite, ano. Talagang hindi na kami gumagamit talaga yan ng pangpurga dahil nga talagang malinis na malinis. Kaya ako sinasabi, mismo sa harapan namin talaga pinakalat. Hindi kami naman yung katayan namin. Talagang wala kami makikita talaga sa bituka nila. Kaya sabi nga ng mga anak ko, pag kami hindi kumakatay ng baboy, talagang hindi sila bumibig sa labas. Talagang hinihintay niya kung kailan kami meron. Kasi nakikita nila talaga yung ganda talaga. Makakain din talaga ng sisiyan. Kayo po mismo nakakatikim ng karne ng inyong baboy. At talagang yan ang talaga akong kumakain. Kasi kami bibilang kami ng buwan. Halimbawa, wala pang anak yung baboy namin. Talagang hinihintay talaga namin ito bago kumatay. Opo. Yun ang kinakain talaga. Ngayon, sa pag-aspeto ng pagnenegosyo, kumikita naman po ba tayo dahil po sa paggamit ng ating technology? Talagang na nakaraan, talagang nakita ko talaga. Kumita kami. Pero sa ngayon, hindi ko pa ito na-harvest lahat, kaya hindi ko pa talaga nakukuwenta yung kabuuan talaga ng kita namin. Kaya nga sabi ni Mr., tago mo yung ating kinikita ngayon, talagang tingnan natin talaga kung magkano talaga yung kikitain natin. So sa ngayon, itong naiiwan pong patabayang baboy, gano'n po karami sa petsa na ito na October 1? Ito pong patabain, ilan na po sila ngayon? Bali, yan ano yan 48 yan. 48. Nagsimula na kami, dalawang linggo na kami kumakakain. Dalawang linggo na kami kumakakain. Bukod po sa patabain, ano pa po ang mga alaga nyo? Ay, wala naman kami ibang yung nanay nila. Meron po kayong inahin pa rin. Yung mga Ilan anak po yung inahin nyo? Ano yun eh, 4 yan, nagdagdag ako ng dumalaga. Kaya meron nadagdagan ko. Kasi lahat yan, anak talaga ng baboy namin. Nagsimula talaga yung mga baboy na yan, talagang doon sa nanay nila. Talagang anak yan ng baboy namin, na talagang dito talaga namin sila inilagay, hindi kami naglabas. Kumbaga, yung dinede nila sa nanay nila, nung sila'y biik pa, ay may atubin na po. Atubin talaga. Pag nagbubuntis pa lang sila ng nanay nila, talagang atubin na ang ginagamit sa kanila. Hanggang sa kayo, ayan, kita nyo. Ang kaganda ho, at ang lalaki. Talagang sasabihin na natin, limit talaga ito. Talagang Okay. Sige, puntahan po natin ngayon yung pwesto ng mga inahin nyo. Kasi, Ano po ito? Anin na inahin. inahin niya, binenta ko na yung isa dahil napilayan siya. Kaya naging 5 na lang siya. Opo. Pero yan ngayon, sa ngayon, may mga kaldera yan. Nasampahan na to. Nasampahan na yan. May ilang buwan lang yan, may mga manok na dyan. Ang lalaki po, may lahi po ba yan? May lahi dyan eh, bali, tatlong may lahi dyan. Yung dalawa yan, tatlo yung dalawa dyan. Kinakain ko yung turbo. Okay. Sa mga ilang beses na pong nanganganak yung ating mga inahin. Ito, naka-ano na to, isang to. Ito, 5 na. Ito, naka-isa pa lang to. At yun, nakatatlo na yung isang yun. Ito, nakatatlong beses na. Yung dalawang yan, Ito, tsaka yun. ngayon pa lang yan, ngayon pa lang. Ano po, doon sa 5 beses, ito, tatlong beses, Ito, 5 beses ito. Ano na po yung average na bilang ng panganganak po nila, yung biik? Ay, maraming umanak yan. Talagang maraming umanak yan. At ito yung nanganak noon na hindi pa kami gumagamit ng atubin na talagang halos sinusubuan at dahil halos kulang-kulang isang linggo na hindi siya bumabangon. Okay. Hindi siya bumabangon, ayaw niya bumangon noon dahil parang matamlay siya. Opo. Tapos ngayon, nung narinig ka namin yung atubin, nag-testing kami, sabi namin, Lagyan natin. Oo, yun, nag-testing kami. Tapos ngayon, nakita namin wala pa siyang kapapanganak niya lang, tumatayo na siya. Kaya talagang nakita namin yung resulta ng atubin. Talagang maganda po. Maganda talaga. Ilan po ang average na isinisilang ng ating mga inahin? Ilang anak siya ng 17, 15, 12. Hindi siya bumababa sa 10 ang anak niya. Ang galing ano. Ngayon po 3,000 piso na po hanggang 4,000 ang isang biik. Di napakayaman yun na. Hindi naman siya. Sa biyaya na Diyos, hindi naman ganun kaya. Ganun po ba? Hindi pa nakakasama yung ating mga inahin? Ay, hindi naman. Hindi. Maganda. Mabuti naman po. Napakasang resistensya nila. Yung pong barako niyo dati, ano na pong nangyari?
Kasi hindi naman kami sanay na mag-asawa na dahil syempre may edad na kami. Hindi naman kami sanay mag-train. Oo. Hindi kami sanay mag-train ng barako. Kaya ginawa namin, binenta na lang namin yung Yun. So, wala na kayong balak bumili pa ng barako ulit? Wala na, dahil plano namin ni AI na lang. AI, oo. Meron tayong kaibigan si Doc Teng na nagdi-deliver pa po ng similya yon dahil yun gumagamit din po ng atobi para doon sa kanyang mga barako. So anyway, so ito po, ano po ang mapapayo nyo sa mga nais pumasok sa negosyo ng pagbababuyan? Canelia, payuhan nyo po ang ating mga nanonood ngayon. May papayo ko, unang-una, andoon talaga yung magiging kapatid natin ng Panginoon sa ating mga plano. At andoon talaga yung nakikita natin paggabi ng Panginoon. Pangalawa, lagyan natin ng product ng atobe. Talagang makikita natin talaga yung kagandahan niya sa ating mga alagang baboy. Malulusog, talagang malalakas ang resistensya nila. Talagang masisiwal sila. Tsaka talagang makikita mo talaga yung resulta nila. Hindi sila mga sipuna, hindi sila matatamlay. Malulusog talaga. Talaga po. Approve po ang atobi. Approve talaga. Ang NBN po ba, nasubukan niya ng gumamit ngayon? Hindi pa po. Ang NBM po, Nano-Based Mix Technology, bago pong likhang technology ng Team Atobi. Pag subukan niyo yun. Maganda po siya na pandagdag sa feeds para po, at kahit add-on lang, para kung ano man yung kakulangan sa feeds nyo, sa nutrisyon, napupunuan niya. So, mas mabilis lumaki. Halimbawa, mga 1 kilo isang araw, ayaw niyo po ba yun na pagbigat? Lagpas Maganda pa po sa international standard yun. Dahil Maganda ang international gano'n. standard, 500 grams lang. So, one time mo, subukan nyo po ang NBN. Makakaasa po ba tayo dyan? I-testingin namin. Yun. Parang ginawa nga namin sa atobe. Testing muna sa Ayan. simula. Pati po sa Walter's Dog Food, ito po yung pang-aso. Meron na rin po tayong technology niyan. Kaya tipid po sa pagkain, sa pagkain ng aso. Maganda ang balahibo, walang baho ang dumi ang ihi at laway, pati sino ng katawan. Yung mga skin problems, saka yung mga kuto niya, yung mga ticks, ay nawawala din. Ayan. Okay, anyway, maraming salamat po. Salamat din sa Canelia, sa ulitin po makadalaw kami uli sa inyo. Mula po dito sa Imus, Cavite, ang Philippine Team Atobi muling dadalaw po sa iba't ibang lugar kung saan ginagamit po ang ating mga technology. Hanggang dyan lang po, maraming salamat.